ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mga magsisilbing Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara nakatakdang manumpa mamaya. Bagong Associate Justice Raul Villanueva nanumpa na. Viral karerahan ng 6 na bus sa isang highway sa Northern Luzon, iniimbestigahan na ng LTFRB. Sa MBC TV correspondence, lalaking hinihinalang biktima ng salvage natagpuan sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas nabigo kontra Iran sa AVC Women's Nations Cup. At sa Showbiz Pattern, BTS RM at V na-discharge na mula sa kanilang military service. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, live mula rito sa DZRH Radio Studio, una sa ating mga balita. Nakatakda na ring manumpa bilang hukom ang iba pang senador ng 19th Congress sa nakambang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala naman si Senator Risa Hontiveros na walang express lane sa impeachment tulad ng mungkahi ni outgoing Senator Francis Tolentino. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Makalipas ang 5 oras na debate sa plenaryo, nanumpa na bilang presiding officer ng impeachment court si Senate President Chis Escudero. Kasunod ito ng mosyong inihain ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na layong simulan na kaagad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, bagay na sinigundahan naman ni Senator Risa Hontiveros. Sa mosyong inihain ni Pimentel, ang panunumpa lamang ni Escudero at ang referral ng articles of impeachment ang inaprubahan. Pero ang panunumpa ng mga senator judges at ang pagsususpinde ng legislative proceedings ng Senado ay hindi pinayagan. Sa halip, ngayong araw na manunumpa ang mga senador na uupong hukom para sa paglilitis. Ayon kay Senator Hontiveros, ang kanilang panunumpa ang magiging hudyat ng pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Dahil dito, bukas na gagawin ang presentasyon ng articles of impeachment at tatalakay naman ang magiging timeline ng paglilitis. Kaugnay nito, naniniwala si Hontiveros na malabong i-adapt ng Senado ang iminungkahi ni Senator Francis Tolentino na tapusin ang paglilitis sa loob ng 19 na araw at inaasahan talagang tatawid ito sa 20th Congress. Napakahirap isipin na ang ganitong kaimportanteng kaso sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na alam nga natin may hindi iisa kundi 7 articles of impeachment, imposibleng isipin na matatapos yan kahit sa 19 na araw pa or na yung presentation of evidence ng 2 panig ay matatapos sa loob ng iilang araw lamang. Bagamat dapat agarang simula ng paglilitis, dapat aniyang bigyan ng sapat na panahon ang proseso at ang gagawing paglalatag at pagkilatis sa mga ebidensya. Naniniwala si Hontiveros na walang magiging problema sa pag-alis ng mga senador na matatapos na ang termino at ang pag-upo ng mga bagong halal. Ani ay manunumpa lamang ulit sila sa harap ng presiding officer at ipagpapatuloy muli ang paglilitis. Bukod dito, kasama sa tatalakayan bukas kung i-adapt ng impeachment court ang rules of procedure ng mga dati ng naging impeachment trial. Una na nagpahayag ng kahandaang humarap sa paglilitis ang kampo ng Vice Presidente sa kabilayan ng mga hakbang ng kanyang mga kaalyadong senador na ipadismiss na ang impeachment complaint. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala nang urungan mula sa impeachment. Ito naman ang paniwala ni Senator Alan Peter Cayetano matapos ang anyay simbolikong panunumpa kagabi ni Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng Senado bilang impeachment court. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Aminado si Senador Alan Peter Cayetano na isang malaking hakbang tungo sa pag-convene bilang impeachment court ang nangyaring panunumpa kagabi
ni Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Paliwanag ni Cayetano, hudyat ito ng pag-constitute nila bilang isang impeachment court. Ayaw pa nilang tawaging nag-convene na sila bilang impeachment court dahil matindi itong tinutulan ng grupo ni na Senador Ronald Bato de la Rosa. Nangako ito na bago manumpang lahat ng mga senador mamayang hapon bilang senator judges ay magsasalita muna siya sa plenary. Sinabi ni Cayetano na mismong si Senate President Escudero ang nagsabi sa kanila na symbolic ang kanyang panunumpa bilang presiding officer. Yung mga issues na lang ang Yes. isa-set up. That's why nga importante at mahigit na sa symbolic yung constituted. Kasi once you constitute it, hindi basta't mamamatay yun. Diba? Then you'll have to either have a verdict or have a reason bakit matatapos ang trabaho ng impeachment. Umaasa si Senador J.B. Harris ito na makatutulong ito upang mapahupang akusasyon ng publiko na ang Senado ay dinedelay o hinaharang ang proseso ng impeachment. Sa usapin ng inihain na resolution ni Senador Robin Padilla para ipadismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na hindi ito napag-usapan kahit man lang sa session break ng mga senador. Matapos manumpa kagabi si Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ay susunod mamayang alas 4 ng hapon ang mga senador at bukas ang formal na convening ng impeachment court. Dito babasahin ng mga congressmen bilang prosecutors ang articles of impeachment laban kay VP Sara bago sila magpalabas ng summon sa pangalawang Pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakasubaybay lang ang Malacanang sa mga ganap sa Senado kaugnay sa impeachment process kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinitignan nila ang ginagawa ni Senate President Chis Escudero para maging maayos ang transition mula sa kasalukuyang Kongreso tungo sa 20th Congress. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat maging issue ang pagtawid ng impeachment sa susunod na Kongreso mula 19th Congress. Katwiran nito, kahit simulan naman ngayon ang impeachment trial ay hindi talaga ito matatapos bago pumasok ang mga bagong senador. It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Samantala, pinasasampahan ng kaso ang ilang personalidad at miyembro ng pulisya sa uling report ng Quad Committee tungkol sa iligal na droga, extrajudicial killings at pogo bago magsara ang Kongreso. Umaasa si Surigao del Norte Representative at Quadcom Chair Robert Ace Barbers na sapat na ang mga ebidensyang nakalap nila para mapanagot sa batas ang mga sangkot dito. Narito ang report ni Milky Regunan. May mga pahabol na rekomendasyon ng House Quad Committee sa kanilang final committee report na pagtitibayin bago ang Senate adjournment ng Kongreso ngayong linggo. Itong inahayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng Quadcom, matapos idaos ang kanilang final committee hearing na nag-imbestiga sa mga issue ng illegal drugs, extrajudicial killings at pogo. Ayon kay Barbers, ilan pang mga personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police ang irerekomenda ng komiteng makasuhan dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na operasyon. Sabi ni Barbers, kumpleto at may mga matitibay na ebidensyang nakalap ang Quadcom sa idinaos na 15 hearings. At sana, wag itong masayang dahil makatutulong sa DOJ at NBI sa pagsasampa ng mga kaso. Narito si Congressman Robert Ace Barbers, chairman ng Quadcom. Mga participation na kaming nakita mula sa mga membro ng Philippine National Police, no? Lalo na dun sa usapin ng EJK, na kung saan ay yung mga witnesses na aming naimbita ay pinangalanan kung sino yung maaaring nasa likod ng mga pagpaslang o pagpatay sa ibang mga drug suspects. At we cannot really pinpoint kung ilan ito, but merong mga membro ng PNP at ito ay isasama namin dun sa
Kumbaga, part of the general report would say na dapat mag-conduct pa ng mas malalimang investigasyon ng ating PNP sa kanilang hanay, no? At NBI din to support that investigation. Kung meron man silang nakita na mga katiwalian na mula sa miyembro ng PNP, dapat kasuhan din ito. Matatandaan sa 43-page progress report na isumite ng Quadcom noong Disyembre, tinukoy ang mga kilalang personalidad na lumabag sa Republic Act 9851 o Crimes Against Humanity. Pinangunahan ito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President, at ngayon ay Senator Christopher Bongo, dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa at 5 iba pa. Dagdag pa ni Barbers, magpapatuloy ang investigasyon ng komite sa 20th Congress at tatawagin na itong Quadcom 2.0 dahil marami pang mga karahasan at katiwalian ang dapat na maimbestigahan. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Cregunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa botong 153 na pabor, 4 na tutol at 1 abstain, lusot na sa Kamara ang House Bill 11287 o panukalang pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Aamyendahan ito ang Sections 42 at 43 ng Local Government Code na kapag naging ganap na batas, magiging 6 na taon ang termino ng BSK officials mula sa kasalukuyang 3 taon. Gayunman na magiging limitado na lamang sa 2 consecutive term ang panunungkulan ng mga opisyal ng barangay, habang 1 termino naman para sa SK. Sa panukala, simula sa 2029, ang BSK election ay idaraos tuwing 6 na taon, kada 2 Lunes ng Mayo. Nakapaloob din sa panukala ng mga opisyal na nahalal noong October 2023 ay mananatili sa kanilang posisyon hanggang sa susunod na halalan sa May 2029, maliban kung matanggal o masuspindi. Samantala, itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos sa tubong Ilocos Sur na si Court Administrator Raul Villanueva bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema. Kumpiyansa ang Pangulo na sapat ang kaalaman nito upang gampanan ang kanyang tungkulin. Kilalanin ang bagong mahistrado sa report ni Lev Narciso. Formal nang nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Court Administrator Raul Villanueva bilang bagong mahistrado ng Korte Suprema. Itinalaga ng Pangulo si Villanueva kapalit ni Justice Mario Lopez na sumapit na sa mandatory retirement nitong June 4. Si Villanueva ang kauna-unahang appointee ni Pangulong Marcos Jr. sa Korte Suprema. Tubong Ilocos Sur si Villanueva at humawak ng iba't ibang posisyon sa mababang korte matapos maging presiding judge ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 255, acting presiding judge ng Taguig City RTC Branch 267 at Manila RTC Branch 4 at executive judge ng Las Piñas City RTC. Sa kanyang mensahe sa okasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na karapat-dapat si Villanueva sa kanyang appointment. Malawak kasi anya ang karanasan nito bilang hukom simula pa noong 2002 at kabisado na rin ang mga gawain sa korte dahil nasa Supreme Court naman ito simula 2010. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong ang appointment kay Villanueva para magtuloy-tuloy ang magandang relasyon ng Korte Suprema sa ehekutibo at iba pang sangay ng gobyerno. Bring the departments of government even closer than before, and so that the function of government is smoother, better, and that we are unified in our goal to making life better for all Filipinos. We all have our part to play, and Apo Justice, you have a new part to play. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alright, take 2 sa mundo ng volleyball. Natuldukan ang 2 magkasunod na panalo ng Alas Pilipinas Women matapos matalo sa kamay ng Iran kahapon sa AVC Women's Nation Cup. Bigong ma-survive ng Alas ang nail-biting 5-set match up sa pangunguna ni Iya Laure at Angel Canino. Narito ang report ni Millie Borja.
Natalo ang Alas Pilipinas sa isang dikdikang laban kontra Iran sa AVC Women's Nation Cup sa Vietnam nitong Lunes. Dahil dito, bumaba sa 2-1 ang win-loss record ng Pilipinas sa Pool B habang nananatiling perpekto ang Kazakhstan at Iran sa 3-0. Magandang simula ang naipakita ng national team sa pamumuno ni Ea Laure at Angel Canino na umarangkada ng malinis na spikes. Habang sumuporta naman sa gitna, sina Fifi Sharma at Del Palomata para sa 25-16 na panalo sa unang set. Umiscore si Laure ng 6 na puntos sa unang set, 5 puntos kay Canino at tig-3 puntos naman kina Sharma at Palomata. Mula 8-8, nagpakawala ang Pilipinas ng 6 na sunod na puntos para makalayo. Gayunpaman, natalo ang Pilipinas sa ikalawang set matapos hindi ma-maintain ang 2018 na lamang dahil sa matinding 7-1 rally ng Iran. Sa ikatlong set, nabaon na ang Iran sa 11-19 pero nabigla ang Pilipinas nang makabalik ang kalaban. Sa huli napigilan nila Laure at Canino ang comeback para maibalik ang lamang sa 2-1. Ngunit sa huling dalawang set ay tuluyan ang nakabangon ang Iran. Sa deciding set, naunang umabante ang Pilipinas sa 13-11 sa pamamagitan ng quick attack ni Palomata at service ace ni Vanny Gandler. Pero nagtapos ito sa kamay ni Zara Zalehi na nagpakawala ng sunod-sunod na blocks para selyuhan ang tagumpay ng Iran. Ito na ang unang pagkatalo ng Alas Pilipinas sa torneo. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na 6 na bus na videohang nagkakarerahan sa isang highway sa Isabela. Sa MBC TV Global, Pinoy immigrant sa Amerika arestado at pwedeng ipa-deport pabalik ng Pilipinas. At sa Showbiz Spotted, Zina Baharake at basketballistang si Ray Parks nagpalitan ng matamis na I do sa Tagaytay. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang viral video ng karerahan ng 6 na bus sa isang highway sa Isabela. Sa video ng isang netizen, kita ang tila paligsahan ng 3 bus na halos magkakadikit na sa sobrang bilis ng patakbo. Narito ang ulat ni Val Gonzalez. Nakarating na sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang humaharurot na mistulang paligsahan ng 6 na mga bus ng GV Florida na viral ngayon sa social media. Sa inisyal na report na natanggap ng LTFRB, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Diadi Cordon Road sa pagitan ng Nueva Vizcaya at lalawigan ng Isabela. Ayon kay LTFRB spokesperson Atty. Ariel Linton, kung pagbabasihan ang post sa Facebook ng isang Carlo Carbonel, mistulang ginawang racetrack ang kalsada ng sinasabing 6 daw na mga bus na pagmamay-ari ng GB Florida. Sa kuha ng video ng uploader na si Carlo, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng 3 Florida bus na halos magkakasunod sa highway. Pero sabi ng uploader, mayroon pang ibang unit na mistulang nagkakarera dahil 6 umano ang nakita niyang mga bus na pagmamay-ari din ng naturang bus company. Isang araw pa lang ang nakalilipas mula nang maipost sa FB ang insidente, pero mayroon na itong 8.1 million views ngayong umaga. Umaani ngayon ng sangkaterbang negatibong mga reaksyon ng mga netizens ang post na ito. Kabilang dito ang humihikayat sa LTFRB na patawan din ng suspensyon ng GB Florida bus gaya ng nangyari sa aksidenteng Solid North bus sa SC Tex noong Mayo 1. Dahil dito, sabi ng tagapagsalita ng LTFRB, iniimbestigan na nila ang insidente at kung mapatunayang lehitimo ang viral video ay maglalabas sila ng desisyon ngayong araw. Samantala, naglabas na rin ng official statement ang pamunuan ng GB Florida Bus. Hindi raw ito naaayon sa kanilang pamantayan at nagsasagawa na sila ng hakbang tungkol dito. Sabi ng bus company, ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga pasahero ang laging nangingibabaw sa kanilang mga prioridad. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Handa nang magpadala ang MMDA ng mga Notice of Violation sa mga lalabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagpadala na ang MMDA Motorcycle Unit sa mga nakarehistrong address sa Land Transportation Office o LTO sa loob at labas ng Metro Manila. May ilan ding notice ang ipinadala sa pamamagitan ng PhilPost. Tinayak ng MMDA na dumaan sa mahigpit na pagsusuri ang bawat paglabag na makikita sa kamera bago magpadala ng sulat. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Martes, ganap ng naging bagyo kaninang madaling araw ang binabantayang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa Kanluran, bahagi ng Iba, Zambales. Kumikilos patimog Kanluran sa bilis na 15 km per hour at walang direktang epekto sa bansa. Naging tropical depression man ang LPA, papangalanan lamang ito ng pag-asa sa oras na humihit ito pabalik ng Pilipinas. Sa kabila nito, hinahatak at pinalalakas ng bagyo ang bugso ng hanging habagat sa western sections ng Luzon at Visayas. Sa rainfall forecast ngayong araw, may banta ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Bukas naman, pinag-iingat din ang ating mga kababayan sa Zambales at Occidental Mindoro dahil sa malakas hanggang sa mapaminsalang ulan na maglalaro mula sa 100 to 200 mm. Gayun din dito sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa kung saan mataas din ang tsansa ng mga pagulan. Isang Pinoy immigrant sa Los Angeles, USA sa kasong felony habang nanganganib din ito na mapadeport pabalik ng Pilipinas. Isang humanitarian aid boat naman ang hinarang ng otoridad ng Israel dahil sa paghihinalang tinutulungan umano nito ang mga militanteng grupo sa Gaza. Ang mga balitang mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Amerika, inaresto ang isang Filipino migrant sa Los Angeles, USA na US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Ngunit magbibigay linaw ng Philippine Consulate sa Amerika na wala itong kinalaman sa nangyaring publicized Home Depot raid na naging mitsa sa pagkakaroon ng malawakang protesta. Bagkus ayon kay Philippine Consulate General Adel Cruz, inaresto ang Pinoy sa kanyang tahanan dahil sa kasong felony at may legal grounds umano para ipadeport pabalik ng bansa. Samantala, kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang malawakang protesta ng mga migrante kung saan naabot na sa mahigit 2,000 US troops ang dideploy para kontrolin ang sitwasyon. Sa iba pang balita, dako naman tayo sa Palestine. Hinarang ng Israeli Naval Forces ang isang humanitarian aid boat na dapat sanay patungong Gaza. Kabilang sa mga sakay na naturang barko ay si Swedish activist Greta Thunberg. Pansamantalang ipinagbabawal ng Israel ang pagpunta ng mga human activists sa Palestinian territory dahil sa ininalang tinutulungan umano nito ang puwersa ng militanteng grupo na Hamas. Ayon kay Defense Minister Israel Katz, ang naturang blockade ay nagsimula na bago pa man sumiklab ang giyera at maiwasang makapag-import ng armas ang mga militante. Nangako naman ng Israel ay hindi umano nasaktan ang mga naturang activists at inaasahang makakabalik ito sa kani-kanilang mga bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, tuluyan ng sinibak ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang 8 pulis na sangkot sa ilegal na operasyon sa Taguig noong Pebrero. Ayon sa NCRPO, lumabas sa investigasyon na persahang pinasok ng ilang tauhan ng Substation 5 ang bahay ng mga biktima ng walang kaukulang search warrant. Kinuha pa umano ang aabot sa 76,000 cash at ilang electronic devices na persahang kinuha ang mga complainants na pinapipirma pa ng dokumento upang hindi makapag-file ng kaso. Dawit ang substation commander dahil sa grave neglect of duty at dinemote ng isang ranggo pababa. 5 tauhan naman ang lumabag dahil sa less grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Road to Forever na ang content creator na si Zainab Harake at basketballistang si Bobby Ray Parks Jr. Ang ilang kaganapan sa kanilang pag-iisang dibdib sa Tagaytay City, panoorin sa report ni Showbiz Angel.
Zainab found her right one. Ikinasal na ang social media personality na si Zainab Harake at basketball player na si Bobby Ray Parks Jr. Ang dalawa nagpalita ng matamis na I do sa Tagaytay halos isang taon mula nang ma-engage July last year. Classy and glowing bright si Zainab suot ang gown na gawa ng world-class Filipino fashion designer na si Michael Cinco, habang textured black suit naman ang sinuot ni Ray Parks sa kanilang special day. Labis naman ang pasalamat na ngayon si Mrs. Parks sa pagmamahal sa kanya at sa mga anak na sina B at Lucas na nagsilbing flower girl at ring bearer. Thank you for loving and taking care of us. We promise to cheer you in every game and love you as your lifetime family. From my bebe to husband, I truly thank God for giving me the right one. I love you so much, Bobby Ray Parks. Mahal na mahal kita. Arat na sa habang buhay. Samantala, kabilang naman sa team bride sina Alex Gonzaga, Yasi Pressman, Donalyn Bartolome at Jelay Andres. Congratulations, Mr. and Mrs. Parks. Abangan sa aming pagbabalik, negosyo ng Taiwanese national sa Basista, Pangasinan, pinasok ng mga kawatan, libo-libong cash, tinangay sa MBC TV Sports. Oklahoma Thunder na itabla na ang laban sa NBA Final Series laban sa Indiana Pacers. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, natagpuan sa Bacolod ang bangkay ng isang lalaki na hinihinalang biktima ng salvage. Kapansin-pansin din ang tila summary execution na pamamaslang sa biktima. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay nang nakita ang isang lalaking sa Purok 12, Barangay Alangilan, lungsod ng Bacolod. Ang biktima nakita ng isang caretaker sa lugar kung saan mayroong karton ang kanyang mukha nito na mayroong sulat na Winston Bao Kawatan Poser. Ayon kay Police Major Mark Joel Reclamado, hepe ng Police Station 5 ng Bacolod City Police Office, ang biktima ang nakagapos ang kanyang paa at kamay gamit ang duct tape. Nakasuot ng stripe na short, gray, blue, black short ito at nakaputing t-shirt. Sa ngayon, inaalam pa ng kapulisan ang pangalan ng biktima at kung taga saan ito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malalimang investigasyon ang ginagawa ngayon ng Basista Police hinggil sa pagnanakaw na naganap sa 168 Trading sa poblasyon Basista na pagmamayari ng Taiwanese businessman. Sa ulat ni Basista OIC Chief of Police Major Brian Dave Dongok, dumulog sa kanilang tanggapan alas 7:40 ng umaga ang Taiwanese kasama ang kanilang gwardiya upang ireklamo ang pagnanakaw ng hindi pa nakilalang suspek sa loob ng kanilang tindahan. Nakita na sinira ang hollow block na pader sa likurang bahagi ng pwesto na siyang ginawang pasukan at labasan ng mga kawatan. Natangay ang cash money mula sa cashier table na 90,000 pesos at 310,000 pesos naman mula sa table manager. Ayon sa gwardiya, natuklasan na lamang nila na napagnakawan ng pumasok na ang kanyang amo. Hindi niya siya nakapag-grooving dahil sa magdamag ng malakas ang ulan, kaya nanatili na lamang siya sa guardhouse sa harapan ng tindahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arrester Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sang di pangkaraniwang insidente ang naganap kahapon ng hapon sa JP Laurel Avenue, Lanang, Davao City matapos mamataan ang tinatayang 17 kabayo na pag-alagala sa parking area ng isang kilalang coffee shop. Ayon sa mga saksi, tila walang pakialam sa trapiko ang mga kabayo habang nalalakad sa gitna ng daan. Ikinagulat ng mga tao na nasa paligid na mga establishmento. Agad na inireport ang insidente sa otoridad. Bandang 1:00 ng hapon, Hunyo 9, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 18 ng Davao City Police Office. Sa kabila ng matinding init ng panahon, nanatiling may hinahon ang mga kabayo habang binabantayan ng mga pulis sa gilid ng kalsada upang hindi makasagabal sa daloy ng trapiko at masigurong ligtas ang mga hayop at mga mamamayan. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakatakas ang mga kabayo mula sa isang farm sa Barangay Tigatu, Buhangin, Davao City at malaya nakaabot sa downtown area. Tinatayang 8 kilometro ang layo. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Matapos ang pansamantalang pagbabantay, iniskortan ng mga pulis ang mga kabayo pabalik sa kanilang farm sa Tigatu noong hapon din ng Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 3,674 katao ang naaresto ng Police Regional Office 3 Pro 3 sa gitnang Luzon sa loob lamang ito ng halos 5 buwan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Enero 10 hanggang Hunyo 8 ngayong taon, kabilang sa mga naaresto ang 783 most wanted person, kung saan 35 ang may kasong murder, 155 ay may kasong rape at 124 ang sangkot sa illegal na droga. Bukod dito, 2,871 wanted person ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon sa riyon. Ayon kay Police Brigadier General Jane Pajardo, tagumpay ang operasyon ng PNP dahil sa masusing intelligence gathering, koordinasyon at mabilis na aksyon ng mga pulis. Aniya, hindi makakatakas sa batas ang mga kriminal. Patuloy kaming maglilingkod para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Ang kampanya ay bahagi ng adhikain ng Administrasyong Marcos na isulong ang bagong Pilipinas, ligtas, maayos at makatarungan para sa lahat. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang na balita, may kaugnayan sa ating ibinalita kanina na nagkarerahang mga bus. At sa report ni Val Gonzales ay pinatawa na ng suspensyon ng LTFRB ang ilang mga unit ng bus ng Florida Bus. Ang buong detalye ihahatid live ni Val Gonzales. Val. Preventive suspension ang ngayon lamang ng Department of Transport, Land Transport, Pantaying Regulatory Board sa 15 unit ng Florida Bus Company. Ito'y kasunod ng karirahan na ginawa ng 6 nitong unit amang bumibiyahe sa baba ng Gordon Road. Ito ng Nueva Vizcaya at Lalawigan ng Cagayan na nitong gabi ng nakalipas na araw ng Linggo. Sa biglaang press conference na pinatawag dito sa tangkapan ng DOTR sa One City, mismong itong si Transportation Secretary ang ng suspended. Bukod dito, suspendido rin ng mga driver's license ng nabanggit na mga sangkot na 6 na bus sa narito at panoorin natin at pakinggan ang pahayag ni Secretary Dizon. Kung sa tingin nyo, nagbibiro ang Pangulo at nagbibiro ang DOTR nung sinabi natin na kailangan laging ligtas ang mga kababayan natin sa kalye at sino man na mag-violate ng ating mga regulasyon at magkompromiso sa safety ng ating mga kababayan. Kung inisip nyo na hindi seryoso ang Pangulo at hindi seryoso ang DOTR, magagaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Go ahead, Val. Yan ang update at antabayanan ng iba pang detalye ng report na yan at nakatutok dyan live si Val Gonzales. Maraming salamat, Val.
Ngayong Martes ay ginugunita ang huling araw ng Philippine Eagle Week. Ito ay alinsunod sa Proclamation number 79 na bilang pagdedeklara ng June 4 hanggang June 10 na linggo para sa ating pambansang ibon. Kakambal nito ang paalala na endangered species ang Philippine Eagle kung saan ayon sa tala, may 400 pairs na lamang nito sa kagubatan. Ano nga bang maaaring kaparusahan para sa illegal o mga illegal eagle hunters? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Itinuturing na national bird ang Pilipinas ang Philippine Eagle o kilala sa tawag na monkey-eating eagle dahil bukod sa endemic ito sa bansa ay sinasalamin din nito ang kabuang kalusugan ng mga kagubatan. Bagamat matatawag man na apex predator ay hindi pa rin ito nakaligtas sa kamay ng mga tao mapang abuso na pumapatay at umuhuli sa mga ito. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, nasa 400 pairs na lamang ng Philippine Eagle ang namumuhay sa wild at ang pangunahing kalaban nila walang iba kundi illegal hunting at deforestation. Kaya ngayong Philippine Eagle Week ay lapis din ang pagbabaigting sa conservation efforts ng Philippine Eagle Foundation o PEF para maibalik sa dating numero ang ating pambansang ibon na itinuturing pa rin critically endangered species. At bilang pakikibahagi ay isang paalala ng illegal na panghuhuli at pagpatay sa Philippine Eagle at maging sa ilan pang endangered species sa bansa ay mahigpit ay pinagbabawal sa batas. Ayon sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o Republic Act No. 9147, ang sinumang pumatay sa critically endangered species tulad ng Philippine Eagle ay maaaring makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon at maharap sa multang 100,000 piso hanggang 1 milyong piso. At maaari namang makulong ang mapatutunayang illegal hunters ng 2 taon hanggang 4 na taon at multang aabot ng 30,000 piso hanggang 300,000 piso. Samantala, mga parusang maaaring ipataw ay nakadepende rin sa klasifikasyon ng mga dinedeklarang threatened species. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, tied na ang serye sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers sa NBA Finals. Yan ay matapos makabawi ng Thunder sa Game 2 mula sa kanilang hindi inaasahang pagkatalo noong Game 1. Ang naging laro sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Oklahoma City Thunder sa isang dominating 123-107 na panalo kontra Indiana Pacers sa Game 2 ng NBA Finals noong Lunes. Dahil sa panalong ito, naitabla ng Thunder ang serye sa 1-1 habang papasok sa Game 3 na gaganapin sa Indianapolis sa Huwebes. Bukod sa 34 points, may 8 assist at 5 rebounds din si Gilgeous-Alexander na nagtala ng 11 of 12 mula sa free throw line. Matapos makahakbang ng 15 points sa huling quarter ng Game 1 pero naipaubaya ang panalo, hindi na nagpakita ng kahinaan ng OKC sa Game 2. Tuloy-tuloy ang paglawak ng lamang ng Thunder mula sa dulo ng unang quarter. At pagsapit ng ikalawa, nagkaroon sila ng 23-point lead matapos ang 19-2 run. Naging susi sa run na ito ang depensa at fast break point ni Gilgeous-Alexander na umiscore ng 7 sa huling 9 na points ng OKC. Nakabawi ang Pacers ng 10-0 run para ilapit sa 52-39 ang score pero hindi na nila napaigting pa ang paghahabol. Si Jalen Williams ay nagtala ng 19 points sa 5 of 14 shooting pero nag-convert ng 8 of 9 sa free throw at 5 assists. Mula sa bench, nag-ambag si Alex Caruso ng 20 points at 18 naman kay Aaron Wiggins. Pinangunahan naman ni Tyrese Haliburton ng Pacers na may 17 points. 12 sa kanyang mga puntos ay sa fourth quarter pero huli na ang lahat para sa Indiana. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, welcome back RM and V. 3 miyembro na lang ng global supergroup na BTS ang hinihintay para makumpleto ang 7 Bangtan Boys. Kaninang umaga kasi tuluyan ang na-discharge sa kanilang military service ang leader ng BTS na si RM at vocalist ng grupo na si V. Narito ang report ni Showbiz Angel. After 18 months, na-discharge na mula sa kanilang military service sina RM at V ng K-pop supergroup BTS.
Sa pagharap sa Korean media ng leader ng Bangtan Boys in full military uniform, abay may saxophone performance agad dito. Habang bitbit naman ni V ang dalawang flower bouquets. Trending sa X o dating Twitter, ang Namjoon at Kim Taeyong is back. Sa IG story nga ni V, napareminis agad dito nang ishare ang isang kuhang larawan noong papasok pa lang sila sa army ni RM noong December 2023 hanggang sa kanilang paglabas kanina. Si RM o Kim Namjoon ay naglingkod sa ilalim ng 15th Infantry Division Military Band habang si V naman o Kim Taeyong ay naging bahagi ng Elite Special Duty Team. Samantala, matapos sina RM at V, sina Jimin at Jungkook naman ang inaasang lalabas sa Army bukas. Habang si BTS Suga na siyang pinakahuling miyembrong inaantay para tuluyan ng makompleto ang OT7 ay madidischarge sa military sa June 21. Sa ngayon ngay kabila ng paghahanda ng Big Hit Music at armies across the globe para sa 12th anniversary ng BTS sa June 13. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.